Magandang araw mga tungaw. Bago natin ipagpatuloy ang ating kwento ay magpapasalamat muna ako sa ating mga tungaw na walang sawang sumusuporta. Pero kung nais nyo pang makatulong pwede naman kayo maglapag ng inyong kakaunting gold coins sa Super Thanks. Pindutin nyo lang yan ang Super Thanks sa ibaba at kayo na bahala. Maraming salamat mga tungaw, love you all. Matapos ang madugong labanan ay nag-uusap sina Bella at Avery. Sinabihan ni Avery si Bella kung nais ba nito na ipasa kay Diz ang mga ginawa nito sa kampo ni Adam. Sumagot naman si Bella na sinadya niya na unahan si Louis Feng sa pag-atake sa langaw na ito para malaman at makita ni Louis Feng ang tunay nilang lakas. Bukod pa dyan ay matitiyak niya na maaalagaan pa ng gusto ang kanyang kapatid na si Diz dahil natatakot ito sa kanilang lakas. Hindi naman naniwala si Avery sa mga sinabi ni Bella, kaya seryoso itong nagtanong na mayroon daw siguro itong ibang binabalak, tama daw ba? Dahil sa tanong ni Avery ay nakangiti itong inakbayan si Avery at nagsabi na talagang kilala daw siya nito ng lubusan. Muli pa itong nagsabi na nabanggit nito na wala silang paraan para makapunta sa Land of Chaos. Pero ngayon ay may mga kabayo na sila at kagamitan ng mga tao para sa kanilang pakikipagsapalaran doon sa Land of Chaos. Sa mga sinabi ni Bella ay nagsalita si Avery na may pagkahawig daw ito kay Lord Duque. Dahil sa narinig ni Bella ay tila nagulat ito at nag-iba ang ekspresyon sa kanyang pagmumuka. Kaya seryoso itong binalaan si Avery na huwag daw muling babanggitan ang taong iyon. Ngunit seryosong tumingin lang si Avery at nagpahayag na si Lord Duque ay nagsakripisyo ng buhay para sa lahat ng mga Brutes, at sa kanyang palagay ay matatawag nila itong kanilang bayani. Samantala ay tuluyan ng lumakad palayo si Bella at nagsabi kay Avery na ang matatawag na bayani ay hindi namamatay. Hindi naman sinagot pa ni Avery ang mga pahayag ni Bella, bagkus ay nagsabi na lang ito sa kanyang isipan na tila parehas lang ang kahaharapin nito, dahil batid niya na ang Land of Chaos ay isang lugar na mapanganib na tiyak siya na kamatayan lang ang naghihintay doon. Ngunit mapilit pa rin ito dahil sa kanyang faith. Ang kwento ay napupunta kay Diz at Louis Feng na mabilis na pinatatakbo ang mga kabayo. Nagsumigaw naman si Louis Feng na maghinay-hinay daw muna itong si Diz. Ngunit tila walang naririnig si Diz at patuloy lang itong pinatatakbo ang kanyang kabayo, at nagsusumigaw din ito sa kanyang big sister na antayin daw siya nito. Makalipas pa ang ilang sandali ay nakarating na sina Diz at Louis Feng sa lugar ng pinaglaban. Mabilis nang bumaba si Diz at nagsusumigaw na tinatawag niya ang kanyang kapatid. Ngunit naging malungkot ito at mapagtanto nito na huli na ang kanyang pagdating dahil nakaalis na ang grupo ng kanyang kapatid. Dahil sa kalungkutan ni Diz ay lumapit si Louis Feng at tinawag nito ang pangalan ni Diz. Maya-maya pa ay nakayuko nang nagsalita si Diz na sinayang niya ang lahat ng oras na hindi niya kasama ang kanyang kapatid simulan nang umalis sila sa Orc Kingdom. Bukod pa dyan ay ilang beses na din siya nahuli ng mga tao upang maging alipin ngunit patuloy pa rin siyang nililigtas ng kanyang kapatid. Hindi na napigil ni Diz ang maging emosyonal at tuluyan ng umagos ang mga luha sa kanyang mga mata. At ang matapang na Diz ay napalitan ng malungkot na ekspresyon. At nagsabi pa ito na siguro ay hinayaan na siya ng kanyang kapatid dahil iniwan na siya nito at tila wala na siyang halaga pa sa kanya. Habang todo ang iyak ni Diz ay malakas naman na tumawa si Louis Feng sa hindi malamang dahilan. Kaya galit na sumigaw si Diz at tinanong nito si Louis Feng kung ano daw ba ang nakakatawa. Sumagot naman si Louis Feng na tama daw pala ang big sister nito na iyakin na daw talaga itong si Diz. Maya-maya pa ay pinaliwanag na ni Louis Feng na kung hindi ba nito napansin. Ginawa niyang tapusin ang hukbo ni Baron Adam ng ganoong kadali, ipinapakita niya sa iyo na mayroon itong lakas para makipagsapalaran sa kahaharapin nilang laban. Ipinahihiwatig pa nito patungkol naman sa kanya na huwag na itong gumawa ng mga walang kabuluhang bagay, at alagaan ito ang mga orcs dahil ngayon ay medyo maunlad na sila na kaya na nilang pumatay ng mga noble. At sinabihan pa ni Louis Feng si Diz na mahal ka ng kapatid mo. Dahil sa mga pahayag ni Louis Feng ay tila mangha ito at tila nawala ang kalungkutan nitong nadarama. Muli pang hinawakan ni Louis Feng ang ulo ni Diz at nagsabi na ang mga big sister ay kailangan na protektahan nito ang kanyang little sister, ganun din naman kung ang little sister naman ay lumaki na dapat din itong tulungan ang kanyang big sister.
Ilang sandali lang ay masaya nang ngumiti si Dis at tinanong niya si Louis Feng kung pwede niya bang matulungan ang kanyang big sister. Nakangiti namang sumang-ayon si Louis Feng sa mga pahayag ni Dis. Dahil dito ay bumalik na ang sigla ni Dis at nakangiti itong panangmamasdan ang kalayuan at nagsabi na nauunawaan niya na ngayon. Samantala napupunta ang kwento kung saan ay tila nagpapaalam na ang ng dalawang magkaibigan na si Bella at Avery. Habang papalayo si Avery ay kamakaway ito. Si Bella naman ay kaagad ding hinawi ang kabayo nito patungo sa ibang lokasyon. Napunta ang eksena sa Ziyang City, at sa loob ng kastilyo ay pasiga na nagtanong si Butler Ben na kung tunay daw ba. Ang buong mga sundalo ay papupuntahin sa labas ng lungsod. Sumang-ayon naman si Louis Feng at nagsabi na may plano na siya patungkol dito, at sa kanyang palagay na kung ang mga sundalo at sa labas ng lungsod nakakatiyak siya na mas lalawak ang saklaw ng kanilang depensa. Kaya agad nitong iniabot ang mga papel upang suriin nila ang kanyang plano. At naging seryoso na itong si Louis Feng na nagsabi na si Omar ay kanilang nahuli, at ang tungaw na si Baron Adam ay napatay. Kaya tiyak niya na ang tatay nila na si Count Puli ay maghihiganti ito sa kanila. Kaya mas palakasin pa nila ang pagdepensa at maghanda pa sila para sa kapakanan ng kanilang lungsod. Habang hawak ni Butler Ben ang papel ay mangha itong nagsabi na walang sinuman ang makakapantay sa pagiging maalalahanin ng kanilang Lord Louis Feng. Samantala si Boy Kulot ay nagtanong kay Louis Feng kung saan naman banda sa labas ng lungsod nila ilalagay ang mga sundalo. Tumayo naman si Louis Feng at nagsabi ito na ilalagay nila ito sa parteng silangan ng lungsod. Kahit ito ay medyo may kalayuan pero mapanganib ito para sa kanilang mga kalaban, bukod pa dyan ay ito rin ay ang may pinakamalapit sa Ziyang Avenue na kung sakaling magkakaroon ng aberya sa lungsod ay mabilis lang ang mga sundalo makarespond. Kaya nakangiti nang nag-utos si Louis Feng kila Butler Ben na mag-recruit pa daw sila ng mga qualified na pwedeng maging sundalo mapatao man yan o isang orc. Dagdag pa nito na pulalikasan nila ang hukbo sa parteng silangan ng kanilang lungsod. At kasabay ng pagpalawak nila sa kanilang army at ang kanilang gagawin na mga navy, na kung magkaganon ay sa darating na mga panahon ay ang Ziyang City ang may pinakamalakas na army sa buong kingdom. Nakangiti naman ang mga kasamahan ni Louis Feng na sumang-ayon sa mga pahayag ng ating bida. Ngunit mabilis ding naglaho ang kanilang mga ngiti nang mapansin nila ang salita na navy. Kaya sabay-sabay silang nagtanong kung ano nga daw ba ang navy na iyan. Ngumiti lang si Louis Feng nang may kumpiyansa at nagsabi na balang araw ay malalaman din nila kung ano ang navy. Bago natin ipagpatuloy ang ating kwento ay may special pasasalamatan lang ako at ito ay si XL Wangbu sa pagbahagi ng kanyang 50 gold coins sa inyong lingkod. Kaya nagpapasalamat ako ng maraming salamat dahil pangalawang beses na nitong nagbahagi. Maraming salamat sa iyo Tungao, at huwag ka sanang magsawa na magbahagi sa iyong mga gold coins. Ang istorya ay napupunta sa kastilyo ng Ziyang City na mantika may nag-uusap patungkol sa depensa ng kanilang lungsod. At ating makikita na sina Annie, Mina at Louis Feng ang seryosong nag-uusap sa kanilang plano. Nagpahayag si Louis Feng na padaliin pa nila ang paggawa ng mga iron para sa kanilang mga sandata. Mabilis naman na sumang-ayon si Annie, ngunit nagpahayag si Mina kay Louis Feng na mapapadali daw ang lahat kung papatayin niya na lang kaya si Count Puli. Sa mga sinabi ni Mina ay binigyan ng hampas ni Louis Feng ang puwet nito dahilang ay nagulat si Mina at tumayo ang buo nitong balahibo. Nagsabi si Louis Feng na hindi siya pumapayag sa mga nais nitong gawin. Napatingin na lang si Annie sa dala kung ano ang kanilang pinaggagawa. Samantala sa hindi inaasahang pangyayari ay malakas na nabinuksan ang pinto kung saan nagmeeting sina Louis Feng. Kaya dahil dito ay naudlot ang kanilang pag-uusap at gulat na gulat silang tumingin sa pinto at kung sino ang may gawa. Makikita natin na may dalawang paa na pasuray-suray. Ang nilalang pala na ito ay si Nicole na tila isang lasing at nakangiti itong nagsabi kay Louis Feng na mayroon daw siyang nagawa na alak na maaaring tikman daw ng kanyang master Louis Feng. Sa mga sinabi at kalagayan ni Nicole ay tila sabay-sabay na dismaya ang tatlo sa kanilang mga nakikita. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay biglang tumamba si Nicole sa harapan ni Louis Feng dahil sa kalasinggan nito. Gulat naman na pinagmamasdan ni Louis Feng ang pagmumuka ni Nicole. Samantala si Nicole naman ay namumula ito at nagsabi na napaka-cool daw ng kanyang master Louis Feng, at ang kanyang pakiramdam ay napaka-komportable niya daw ngayon.
Habang pinagmamasdan ni Louie Fang ang lasing na si Nicole ay sinabi nito na siguro nalasing ito dahil sa paulit-ulit nitong tinikman ang alak upang makuha ang tamang lasa. Ilang sandali lang ay mabilis nang kinuha ni Louie Fang ang alak, at agarang inamoy nito ang aroma na talagang nasiyahan ito sa kanyang naamoy dahil medyo malakas daw ang amoy ng alak na ito. Si Annie naman at si Mina ay tila nagtaka sa mga pinaggagawa ni Louie Fang. Maya-maya pa ay naging dollar sign na ang mga mata ni Annie at masaya itong nagsabi, na kung ang alak na may 7 hanggang 8% na alcohol content ay sikat ngayon sa kasalukuyan. Ngunit kung ang alak na gawa ni Nicole ay umabot sa 20 hanggang 25% ang alcohol content nito ay tiyak siya na pagkaguluhan ito ng mga noble at maging sila ay kikita ng malaki sa alak na yan. Kaya nagpahayag pa ito na gumawa sila ng marami pa at ipapatikim nila ito sa mga noble nang sa ganon ay maumpisahan na nila ang negosyo para sa alak. Sa mga sinabi ni Annie ay mabilis na umiling-iling si Louie Fang na hudyat na ayaw nito sa panukala ni Annie. Kaya pinaliwanag na ni Louie Fang na hindi sila gagawa ng mga alak ngayon upang ibenta dahil ang paggawa sa alak ay kumukonsumo ng maraming harina. Dagdag pa nito na ang winter ay malapit ng sumapit at batid naman nila na maraming mga orc ang nangangailangan ng pagkain ngayon sa kanilang lungsod. Kaya mas maigi na bigyan nila ng pansin ang pag-imbak ng mga pagkain bago dumating ang taglamig. Dahil sa mga sinabi ni Louie Fang ay naantig ang mga puso ng dalawang dilag sapagkat nag-aalala ito sa kapakanan ng karamihan, kaya namumula ang kanilang mga pagmumuka na sumang-ayon sa mga sinabi ni Louie Fang. Samantala nag-isip naman si Louie Fang na pwede din silang gumawa ng mga pabango at alcohol para sa pag-disinfection, at sa ganitong paraan ay hindi sila magkonsumo ng maraming harina. Habang nag-iisip si Louie Fang ay may boses na nagsabi na mainit daw kanyang pakiramdam. Ang nagsalita pala ay si Nicole na tinatanggal nito ang kanyang damit dahil sa init na kanyang nadarama. At namumula pa itong pinapaypayan ang kanyang talaba gamit ang palda nito. Nakita naman ni Louie Fang ang mga pinaggagawa ni Nicole kaya isang masagana na bugzo ng dugo ang bumulwak sa mga ilong ni Louie Fang. Dahil dito ay mabilis nang binuhat ni Louie Fang si Nicole at nagsabi na kailangan niya daw dalhin si Nicole sa kanyang silid. Sa ginawa ni Louie Fang ay nalaglag ang mga panga ng dalawang dilag na si Annie at Mina sa gulat nila. Dahil dito ay nagsalita si Annie na mahina daw si Nicole dahil napilitan pang buhatin siya ng kanilang master Louie Fang dahil sa kalasingan. Ngunit ang tingin nito ay sa alak na tila may binabalak ito. Kaya dahan-daang itong dinadampot ang alak at nagsabi na kung siya kaya ang iinom nito. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay nagkabanggaan ang kamay ni Annie at Mina na tila iisa lang ang kanilang balak. Dahil dito ay nagkatinginan na ang dalawang dilag na tila may pagkompetensya sa isa't isa. Masamang tumingin si Mina kay Annie at nagsabi na gusto daw ba ni Annie na malasing para buhatin din siya ng kanilang Lord Louie Fang at dalhin sa silid, tama daw ba? Seryoso naman na sumagot si Annie na hindi daw yun ang kanyang dahilan, sapagkat nais niya lang na matikman ang lasa ng alak. Bukod pa dyan ay hindi pa niya naranasan ang uminom ng alak, kaya kung magagawa niya ito ay tiyak siya na pupurihin siya ng iba dahil nagawa niya itong gawin. Naging nakakatakot naman ang pagmumuka ni Mina at sinabihan si Annie na kung tunay daw ba talaga ang mga dahilan nito. Dahil ang alam lang daw niya ay isa itong bata na hindi pa pwedeng uminom ng alak. Samantala iba naman ang nasa isipan ni Annie dahil iniisip nito na tinatawag siyang bata dahil wala itong malaking bundok arayat at parang isang package daw ang katawan nito. Kaya napasigaw na itong si Annie at sinabihan niya si Mina na hindi na daw siya isang bata. Kaya pinagsabihan niya din si Mina na isang masamang pusa at may mutated na mga bundok arayat. Maya-maya pa ay mabilis nang kinuha ni Annie ang alak at sumigaw ito na hindi na siya bata. Gulat na gulat naman si Mina sa mga nakita nito. Hindi rin nagtagal ay kaagad nang tinungga ni Annie ang alak at kasabay sa paghampas ng lagayan sa lamesa. Ilang sandali lang ay namula na ang pagmumuka nito at nakangiti itong nagsabi na masarap daw pala ang lasa nito at kaya niya pa uminom ng marami. Ngunit ang kay-abangan nito ay nagtapos dahil mabilis itong tumamba sapagkat nalasing ito sa isang inom lang. Masaya naman na pinagmamasdan ni Annie ang katawan ni Annie na patamba sa lapag. Ilang sandali lang ay tumingin naman si Mina sa alak at sa kanyang isipan ay nagsabi na kailangan niya din daw itong malasahan ang alak na ito. Kaya kinuha nito at namumula itong inamoy ang alak,
Maya-maya pa ay mabilis din itong uminom at sa kanyang isipan nagsabi na lasahan daw nito ang masarap na aroma na nanggagaling sa harina na talagang complicated ang lasa nito. Ilang sandali lang ay lumabas na si Louis Feng at nagpahayag na hirap talagang bantayan ang mga lasing. Samantala biglang nagsalita si Mina na may namumulang pagmumuka at nakangiti na nagsabi na tila pagod daw ata ang kanyang master Louis Feng. Maya-maya pa ay kaagad na itong yamakap si Mina kay Louis Feng at nagsabi, na kung siya daw ay matutulog sa kanyang tabi ngayon gabi ay ibibigay nito ang bataan bilang isang premyo nito. Dahil sa mga narinig ni Louis Feng ay kusang lumabas ang puso nito sa lakas ng tibok, at laglag pa nga itong gulat at hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Maging si Annie ay yamakap na rin sa paa ni Louis Feng at nakapikit na nagsabi na siya din daw nais nitong matulog katabi ng kanyang master Louis Feng. Dahil dito ay nataranta na si Louis Feng at pasigaw itong nagtanong kung bakit sila uminom ng alak. Naging iba na ang pagmumuka ni Louis Feng na tila may pagnanasa ito na hinawakan ang likod ni Mina at nagsabi na pwede naman daw nitong gawin ngayon. Ngunit naudlot ito dahil pati si Panda ay nakayakap na din sa kanyang paa dahilan para mawala ang kanyang pagnanasa. Kaya agad na itong umalis at nagsabi na ang isang maginoo ay hindi nagsasamantala sa mga babae sa ganitong sitwasyon. Dahil dito ay makikita natin na hirap si Louis Feng na maglakad dahil sa mga nilalang na nakakapit sa kanyang paa. Makalipas ang ilang oras ay makikita natin na sabay-sabay nang natulog sila Louis Feng sa iisang kwarto at mahimbing ang kanilang mga tulog. Samantala tila lalong lumala ang pag-ulan ng snow at ating makikita na halos matabyunan na ang mga bahay sa dami ng snow na bumabagsak. Dalawang mag-ama ang nag-uusap at nagsusumigaw naman ang bata sa kanyang tatay na magmadali daw ito dahil kung hindi ay siya na lang ang magpupunta doon. Nagsabi naman si Solo na mapanganib daw ang panahon ngayon para sa katulad niyang bata, kaya hindi siya papayag na maglakad ito ng mag-isa papunta ng school. Habang pinagmamasdan nito ang masayang anak ni Solo ay naisipan nito kung bakit mas pinili ng kanyang anak na pumasok ng elementary dito sa Ziyang City. Dagdag pa nito na lahat ng magagaling na tutor ay kanya nang binayaran para turuan ang kanyang anak, subalit lahat ng ito ay tinatanggihan ng kanyang anak. Samantala ang bata naman ay kumikislap ang mga mata dahil ngayong araw na daw maririnig nila ang karugtong sa kwento patungkol sa Monkey King. Maya-maya pa ay may isang nilalang ang Kamakaway sa kanilang mag-ama at bumabati kay Gull at Mr. Solo. Ito pala ay si Via at nagtanong si Mr. Solo kung bakit naririto daw si Via. Nagpaliwanag naman si Via na ang snow daw ay malakas kaya huwag na silang magpunta sa school at sarado ito ngayon. Dahil sa mga narinig ng bata ay nagulantang ito at tinanong nito si Via kung paano naman daw ang karugtong ng kwento. Dahil dito ay nakangiti ng hinawakan ni Mina ang ulo ng bata at nagsabi na kung matapos na ang pag-ulan ng snow ay babalik na ang klase, kaya doon niya na lang ito sasabihin ang kasunod sa kanilang kwento. Malungkot naman na sumang-ayon ang bata sa mga pahayag ng kanyang guro. Ilang sandali lang ay nagpalem na din si Via sa mag-ama. Naging halimaw naman ang mga mata ni Solo at hinawakan nito ang dalawang tainga ng anak nito at galit itong nagsabi na kaya pala nais nitong pumasok dito dahil sa pakikinig ng kwento. Sumigaw naman ang bata at nakikiusap na bitawan siya dahil masakit na daw ang tainga niya. Nagsalita naman muli si Mr. Solo na maayos din na naririto siya nag-aral dahil pupunta din ang kanyang kapatid at sila na rin ang magsundo nito. Dahil sa mga narinig ng bata ay napasigaw muli ito at hindi makapaniwala na pupunta ang kanyang devil na ate. Napupunta naman ang eksena kung saan ay may tatlong tao sa gitna ng daan. Ito pala ay si Barvo, Via at isang hindi pa kilalang nilalang. Nagtanong si Via sa nilalang na ito kung nasabihan na daw ba ang lahat ng estudyante sa buong Ziyang City na walang pasok. Ang nilalang na ito ay si Ruma na anak ni Barvo. Nagsabi ito kay Via na sabihan niya na lahat, maging ang orphanage ay sinabihan niya na suspendido ang klase ngayon hanggang hindi tumitigil ang pag-ulan ng malakas na snow. Habang nag-uusap ang dalawa ay nagsalita naman si Barvo at nagkwento sa nakaraang taon. Sinabi nito noong nakaraan ay halos nawasak ang mga tahanan ng mga tao dahil sa lakas ng pagbagsak ng mga snow. Dagdag pa nito na pati sa paghahanap ng pagkain ay pahirapan din. At ang mga kasuotan nila ay hindi angkop sa taglamig kaya maraming mga tao ang nanigas at namatay dahil sa lamig. Muli pa itong nagsabi na ngayon daw ay iba na dahil mga busog sila at may angkop na din na kasuotan para sa lamig at nakatira sa bahay na maayos.
At habang pinagmamasdan nito ang mga sundalo na inaayos ang daan ay nagsabi ito na ginawa ng mga sundalo ang ganyang gawain para makakilos ang mga residente ng matiwasay at maayos. Maya-maya pa ay nakangiti itong pinasasalamatan ang kanilang Castilian dahil lahat ng kanilang tinatamasa ngayon ay gawa ni Louis Fang. Ang ating kwento ay napunta sa kastilyo ng Ziyang City. Sa loob nito ay pumasok si Via at nagtatanong kung nasaan daw kaya ang kanyang master at ang iba. Kaya kumatok ito sa kwarto ni Louis Fang, at kaagad din binuksan at sumilip kasabay nito ay nagtanong kung gising na daw ba ito. Ngunit gulat na gulat itong si Via at napasigaw sa kanyang nakita dahil magkakatabing natutulog sina Louis Fang at ang iba nitong kasama. Dahil sa sigaw ni Via ay nagising si Louis Fang na namumula ang pagmumuka at nagtanong kung bakit nasa gitna siya ng mga ito sa pagtulog. Maging sina Annie, Mina, at Nicole ay magising na din. Maya-maya pa ay sabay-sabay nang sumigaw ang tatlo nagtatanong kung ano daw ba nangyari. Dismayado naman si Louis Fang at nagsabi sa kanyang isipan na kung ang mga lasinggero nga daw ba na ito ay hindi naalala ang mga kaganapan. Ngunit mabilis naman napapalabas si Via at nanghingi ito ng sorry sa kanyang nagawa. Mabilis din naman na pinigilan ni Louis Fang si Via. Kaya tumigil si Via at nagtanong kay Louis Fang kung ano daw ba bakit siya pinahinto. Humikab naman si Louis Fang at nagsabi kay Via na mamaya daw ay may ipapakita si siya na isang lugar. Samantala ang kwento ay napupunta sa labas ng kastilyo na kung ating makikita ay palapit sina Louis Fang at Via sa tila isang gusali na gawa sa salamin. Dahil sa pagtataka ay nagtanong si Via kung anong klaseng bagay daw ito. Nakangiti naman na binuksan ni Louis Fang ang pasukan, at sinabi nito kay Via na pumasok ito sa loob at malalaman nito ang kasagutan. Tumambad sa ating kwento ang iba't ibang uri ng mga gulay ang nasa loob ng gusali, at dahil dito namangha si Via sa kanyang mga nakikita. Kaya pasigaw itong nagtanong kay Louis Fang kung papaanong nangyari ang ganito. Alam naman nilang lahat na winter season ngayon. Bakit mayroon ditong mga gulay na maganda ang paglago at may berdeng mga dahon? Kaya napasabi na si Via kung may immortal magic daw ba ang kanyang Lord Louis Fang. Wala naman nasabi pa si Louis Fang sa kanina pang namamangha na si Via. Ngunit para hindi na mabalisa si Via ay sinakyan niya na lang ito. Sinabi niya na isa itong uri ng magic na kung tawagin ay science. Kaya nakangiti itong sinabihan si Via na kung nais daw ba nito natutunan ay tuturuan niya ito mamaya. Hindi naman makapaniwala si Via sa mga sinabi ni Louis Fang, kaya nagtanong ito kung tunay daw ba natuturuan siya nito. Nakangiti namang sumagot itong si Louis Fang na tunay na tuturuan niya ito, at hindi lang yan dahil nais niya naturuan din ni Via ang kanyang mga estudyante. At habang hawak ni Louis Fang ang pipino ay nagsabi ito sa kanyang isipan na ipalaganap niya ang kanyang kaalaman patungkol sa science and technology dito sa Ziyang City. Bukod pa dyan ay hindi niya alam kung ilang taon ang kanyang makukonsumo dito, pero ang mahalaga ay may bahagi niya ang kanyang mga nalalaman. Ilang sandali lang ay hinagis nito ang pipino patungo kay Via at nakangiti na nagsabi na tikman daw nito ang pipino na galing pa sa kanyang hometown at masarap din yan kahit hilaw. Mabilis din naman na kinagat ni Via ang pipino, at tila namula ito sa lasa ng pipino na kanyang natikman. Kaya naging rabbit na ito na masaya at nagsabi na masarap daw ang lasa nito. Ilang sandali lang ay lumapit na ito kay Louis Fang at nakiusap kung pwede daw siya na mamitas ng gulay para dalhin sa orphanage. Ngunit biglang nalungkot ito dahil paano naman daw siya makapamitis kung wala siyang pera na pwedeng ibayad. Napansin naman ni Louis Fang ang pag-aalala ni Via, kaya nakangiti itong nagsabi kay Via na manguha lang daw ito ng gulay kahit ilan pa ang naisin nito. At huwag itong mabahala dahil sa kanilang lahat ang mga ito. Dahil dito ay namangha pa ng tuluyan si Via sa kabaitan ni Louis Fang. Muling nagsalita si Louis Fang na bago daw ito manguha ay tulungan daw siya muna nitong mamitis na kanyang dadalhin. At habang nangunguha na ng gulay sina Louis Fang ay nagtataka na nagtanong si Via kay Louis Fang kung bakit maraming gulay ang nais nitong pitasin. Nakangiti namang sumagot si Louis Fang na hindi pala niya nasabi kay Via na birthday day ngayon ni Mina. Namumula lang naman na sumang-ayon si Via dahil napaka-sweet daw ng kanilang Master Louis Fang, dahil kahit maging ang kanyang alipin daw nito ay pinaghandaan sa kanyang kaarawan.